Hi, magandang gabi po. Ang pag-aaralan natin po ngayong gabi ay yung tungkol sa silent pneumonia. Meron lang akong kodigo po ha kasi mahina na yung memory ko. Yung silent pneumonia po, also called occult pneumonia, ay yung pamamaga ng baga pero hindi nagpapakita ang bata ng obvious na simptomas. Makikita lang po ito sa pamamagitan ng chest x-ray. Ayan. Pwede po ito dahil sa Streptococcus pneumonia or atypical pneumonia. Yung ubo ay mild na ubo, mahigit 10 araw, o kaya naman yung bata may lagnat ng 3 araw, pwedeng 38 degrees centigrade, 39, or pwedeng 40 degrees centigrade. Kahit na ito ay tinatawag na silent pneumonia, dapat ito ay bigyan ng pansin dahil ito ay seryoso din pong sakit. Ayan. Key characteristics, hidden symptoms. Yung silent pneumonia, ibig sabihin, yung bata po, hindi siya nahihirapan huminga. At walang masakit sa dibdib niya. Infection, pwede pong bakterya ito, pwedeng virus, pwede rin pong fungi. Diagnosis, makikita sa chest x-ray nang hindi inaakala o hindi sinasadya dahil yung bata mild lang yung ubo, nagkataon pina-x-ray lang, dun nakita. Tapos yung WBC sa CBC, mataas. Common causes ng silent pneumonia ay Streptococcus pneumoniae pa rin, atypical pneumonia, kaya napaka-importante ng ating pong bakuna sa pneumonia, yung pneumococcal vaccine. Di po ba na binibigay sa mga bata? Kailangan yung mga anak natin ay bigyan natin ng pneumococcal vaccine. Ang treatment depende sa cause, but usually antibiotic for bacterial infection. Bakit kailangan na madiskubre ng pediatrician yung silent pneumonia? Kasi silent nga po, no, hindi mahahalata. Kahit na mild lang ang simptomas, nandun pa din ang infection at pwedeng lumala kung hindi po ito gagamutin. Halimbawa po, no, mayroong 2 to 3 months old na baby na may silent pneumonia. Hindi siya gumagaling dun sa mga oral antibiotic, halimbawa binigyan ng cefalexin o kaya amoxicillin o kaya cefexime. Minsan may mga bata na hindi nakaka-tolerate po ng oral medications, maaaring isuka, ganyan. Mas maganda ipa-admit at padaanin po yung antibiotic sa suwero. Kapag inignore ang silent pneumonia, ito ay pwedeng lumala at magiging panganib sa bata. Ito lang po ang problema natin dito sa Pilipinas, dito sa silent pneumonia. Kapag mahirap yung pasyente at silent pneumonia, mild lang yung simptomas, minsan hindi yan po ma-admit sa government hospital. Paano kung mahirap yung pasyente at walang pang private? Kawawa. Kasi 'di ba sa government hospital minsan kapag mild lang yung simptomas, hindi naman talaga yun ina-admit agad-agad. Ang gusto malala. Ano po? Pag naman sa private, paano kung mahirap nga at walang pambayad? Di po ba? Yun ang problema natin sa mga ganitong silent pneumonia. Kapag more than 10 days na ubo na mild, o kaya may lagnat lang yung bata, pwede na kasi baka silent pneumonia pala. Yun lang po. Good evening.